everyone! Welcome back again to my channel. So for today's video nga pala guys is pupunta kami ng Mauna Kea kasi nga mag-stargazing kami. So I have my husband with me kasi nga siya yung driver ko today. So punta kami ngayon dito sa isang area lang na papakita niya sa akin kasi marami daw ditong galaan na pwede nating i-highlights for today's vlog. So guys, please check it out! So guys, katatapos lang namin mag-McDonald's kasi nga nag-breakfast kami doon. At saka andito kami ngayon sa gas station as what you can see kasi nga nagpapagas kami dito guys. So, and then after that, punta kami ng area na dadalhin niya ako doon kasi nga meron kaming i-check out kasi gusto niya doon mag-camping for the next future days. So, I'm excited about it. Dito na kami sa area ngayon na aming i-check out kasi nga doon kami kanina sa may pinaka sign in and out area kaso wala naman nakalagay doon kung anong oras kami pwedeng umuwi, pero i-check pa rin namin dito kung saan pwede kami parang mag mini camp out lang dito guys. So ayan siya. So siya ay parang nasa malapit siya sa Mauna Kea. Kailangan mo dito is yung 4-wheel drive kasi parang mabato-bato at saka mabuhangin siya guys. Ayan o. Kita nyo. Ayan siya. Parang karya siya dito na pwede ka mag-camping, pwede ka dito mag-stargazing, ganyan, ganyan. So ayan siya guys, diba? Cute siya dito. Tsaka napaka peace of mind. Parang wala kang iisipin, mag-aaliw-aliw ka lang. Ayan, ayan. So ito guys yung sinasabi ko sa inyo, kapag nag-outdoor activities kami talaga, mahilig talaga yung asawa ko sa mga ganitong four-wheeling, tapos yung mga ang daming mga bato-bato. Alam nyo guys, dito sa Amerika pag asawa mo is puti, grabe talaga guys, for the go talaga yan. Kung anong gusto niya, sundin na lang kasi nga at least maaliw ka naman talaga. At saka guys, papakita ko sa inyo guys ngayon na yung likod namin is ang dami ngayong dust. Kasi kung i-open namin to, papasok dito yung mga dust sa labas. So kailangan wag mong i-open talaga kapag nagpo-4-wheel kayo. Ay grabe. See, ito ang sinasabi ko sa inyo guys. So ayan, para kayong nagganyan-ganyan, nagkirig-kirig-kirig-kirig. O, diba? So ayan, so sa likod ko naman dito guys is yung mga damit na susuotin namin kapag malamig na siya sobra. So kailangan talaga pag four-wheeling kayo guys, make sure may dala kayong pagkain, tubig, toilet paper, oh my gosh, ganyan. So kailangan, yes, extra snacks, damit na panglamig, at saka changing clothes. Ayan guys ha, kailangan wag nyong kalimutan yan kapag kayo ay nagro-road trip or nagpo-four-wheeling or magka-camping. So kailangan ready kayo guys, ready. So ayan na guys, ano, makikita nyo dito guys, mabuhangin talaga. So kailangan pag ganitong mga sitwasyon, kailangan naka-seatbelt kayo ha, kasi parang uyog ang katawan ninyo guys. So ayan, makikita po ninyo. Ayan, ayan, ayan. Ayan sa likod oh. Yung buhangin talaga, makikita mo sa side mirror. Oh. So kailangan talaga, ready ka talaga, ready. So ayan, madudumihan po ang loob ng inyong kotse or ng inyong truck kapag i-open po inyo. So ayan, 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 ayan. Oh, di ba? Ang daming mga dust, yung buhangin as in talaga guys. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Oh. 'Di ba? Ang daming mga bato-bato. So kailangan ready ka na yumugyog. So ayan, ayan, 'di ba? So napakahirap talaga kapag mag-four-wheeling kayo. Kailangan alam mo talaga, oh, see? Ganyan, ganyan. Oh, 'di ba? Oh, uyok-uyok talaga 'yan. Oh, 'di ba? Oh, ready ka. So share ko lang din sa inyo guys, no. Habang nagba-vlog ako dito ngayon guys sa area na gusto naming campingan, sabi ng asawa ko nakakatawa ka daw kasi yung mga expression mo doon sa vlog mo may So sinabi ko sa kanya, ganyan ka talaga kasi umuyuyug-yug ka eh. Ganyan talaga, right? Oh,
He likes the way I said like oh 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 oh. Right? You said you like it? Oh. Oh. See, oh 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 oh. Diba? Yumuyug-yug ka. So, of course, the motion and then the feeling, you would see the expression oh 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 oh. Right? Oh. Oo din siya. Natatawa na lang ako, guys. So guys, tingnan nyo na guys, ang dami na talagang buhangin na nakadikit sa truck. Oh, 'di ba? So, dito pa guys, oh. Ang ganda ngayon ng panahon dito. Kung hindi uulan, much better kasi nga kung dadaan ka talaga dito sa daanan na 'to, sobrang maputik. Ayan siya. So, naghahanap pa kami ng pwesto ngayon kung saan much better na mag-sit up kami para makita namin mamaya yung stargazing activities dito guys. Ayan. So makikita nyo talaga ang lawak talaga dito. Ayan. Sobrang lawak niya. Grabe siya oh. Ayan. Oh, diba? So mamaya guys, papakita ko sa inyo guys kung saan kami magsistay. Okay guys, look at that view guys. Guys, look at that view. Dito kami the last time actually. So ayan siya oh. Makikita mo siya oh. Yung mga clouds. Ayan. Pero tingnan nyo naman guys. Oh. Ang dumi ng truck. Oh, diba? Pakita ko sa inyo ngayon. I'm not kidding you guys. Kapag ganito talaga, mag road trip. As in, oh. Tingnan ko. Okay. Oh, ayan. Sabi ko sa inyo eh. Oh. Diba, ganyan yan. Oh. Pag mga road trip, oh. Madumi talaga yan. So, take note. Kailangan. Ready ka. Oh, ayan. Oh, diba? Yeah. Yeah, I like this area actually. Diba? Putik talaga siya, maputik. Oh. Ayan. Tapos makikita mo yung area dito, guys. Oh. Kasi talaga makikita mo talaga oh. 360 degree yan. Ayan siya. Diba? Oh. Dito yung area dati na pinuntahan namin na nag-enjoy kami kasi ang ganda ng view. Makikita mo talaga yung sunset dito. Actually, oh. Ayan. 'Di ba? Ganda. In fairness, ganda dito. Oh, 'di ba? Oh, kitang-kita mo yung clouds. Ayan siya, 'di ba? Cute. Very relaxing talaga dito. I like this kasi nature, makakapag-unwind ka. So okay guys, so naglibot-libot kami dito kanina. So parang mas much better yung una naming nakita na area na pwede namin pag-set upan ng aming camping stuff para mamaya, para makita namin yung mga bulalakaw or something like that. So babalik kami doon kasi nga parang hindi naman as in talaga appealing yung view dito. So babalik kami. So ayan siya guys. Dito kami ngayon, napakataas ng bundok dito. Oh my god, nakakatakot talaga guys. Kakatakot. Ayan siya. Diba? Trick is too slow. Slow? This creep. You just have to go slow down. Slow. It's slow. Like the goat. Oh my goodness. Make sure that you get them because it's high. Up high. Ayan guys, oh. Diba? Pag ganyan talaga mga road trip, mga four-wheeling, kailangan talaga for the go talaga guys. Kasi kung hindi nyo alam talaga mag-drive sa mga ganitong kabato-batuhan, oh my god, may stuck kayo talaga guys. Kailangan talaga nito is focus and you know what you're going to, like this. Oh, diba?
Know your equipment. Yeah, you know your equipment. Sabi ng driver natin dito for today's video. So, ayan siya guys. Guys, oh. Grabe guys. Dumi-dumi ng truck ngayon guys. Ayan. Papakita ko sa inyo guys yung area na kung saan kami ngayon. Sa kagubatan ng Hawaii. Ginusto kasi natin guys. O sige. Hello, para di ba? Gusto natin 'to. Di ba? Ayan. Ito ang gusto nila. Hala, go for the go. Di ba? Makikita mo talaga guys ang mga kagubatan dito sa Hawaii. Ayan. Gusto kasi nila, yung driver natin, relax lang yan. Pero mamaya kakain yan. Joke. Guys, babalik kami doon sa una talaga naming pwesto na nagustuhan. Kasi the first time talaga, this is our second time being here. Kasi nung una, nakita namin to, we feel in love about the view. So ayan diba guys? Makikita mo yung mga clouds. Parang abot langit mo na siya. So, babalik kami doon sa unang pwesto namin. Kasi mas maganda ang setup doon. It's also known as boondocking. Boondocking. When you go drive out somewhere just far away, and you just set up and relax. Oh, okay. In the Philippines, we call it bondokin. Same word. We call it bulubundukin. It's funny. It's almost similar to boondocking. See, may mga bago tayong natutunan pa to this video mga inday. Sabi daw sa English is Boondocking. Bondocking. The activity. The activity daw. Sa amin naman, bondoking. Diba? Ganyan tayo guys eh. Ang mahirap lang talaga sa four-wheeling guys is masakit sa katawan. Kung hindi mo talaga feel yung ganitong activities is hindi mo talaga mai-enjoy. Kasi ang disadvantage nito is you have to make sure na ang driver is alam niya ang area kung saan kayo pupunta. Kasi kung maliligaw kayo, like for example dito sa Hawaii, kaya nga mayroong sign in and sign out sheet doon sa pinakabungad. Hindi ko lang nalagyan sa footage, na hindi ko lang nakuha sa video kasi nga we have to read the whole instructions kasi bawal naman yun, papasok ka lang na hindi mo alam ang instructions. Baka mamaya maligaw tayo, hindi nila alam paano kami i-rescue. So kailangan talaga naka-sign in ka dun. At saka you have to be details din kung anong sasakyan, anong license, anong kulay ng sasakyan para at least for example mawala kami or may mangyari sa amin, ma-rescue kami agad-agad. It's easier to find where that person or vehicle or sino yung mga i-rescue. Just for example, we're not asking a bad juju on this, right? So ayun nga, ang disadvantage din, like the second advantage is nakakapagod. So kailangan talaga, kung gusto mo talaga tong adventure na to, mapapagod ka talaga. Lalong lalo mababato. So aayog-ayog talaga ang katawan mo guys. So ganyan ang pag four-wheeling. And then the third one naman is for example kung wala ka mga gears, for example lang to kung hindi ka nakadala ng mga hihigaan nyo or uupuan nyo, kaya nga that's why pag magka-camping or mag-four-wheeling, tapos syempre uupo kayo niyan sa gilid para mag-relax, i-enjoy mo yung view. That's how it is naman kapag you wanna see the nature, kung nature lover ka. So kailangan talaga may mga dala ka niyan, pagkain, upuan, just for in case. Kasi kailangan natin full tummy tayo, kailangan may pagkain din tayo. Hindi lang yung i-enjoy mo lang pero wala kang pagkain. Kasi mamaya pa kaming gabi uuwi sa bahay, so kailangan may pagkain ka. You are relaxed while doing your four-wheeling and your inikan activities. So be aware of that guys, okay? Kung ganito ang mga gusto nyong gawin, so dalhin nyo na. Kailangan meron kayo mga checklist, okay?
Okay guys, naka-set up na ang aming area dito. So ayan lang, simple lang naman. O, di ba, nakaupo na yung asawa ko. May mini, what do you call this? Tent. Ayan, upuan. Kung pwede kang humiga, pwede kang humiga. O, ayan. Simple lang, ganyan-ganyan lang. Tapos, tingnan mo yung tanawin mo, pero cloudy na siya. Okay lang pag ganyan. Pero, enjoy naman. Sige lang, sige lang. So, ayan. So, mamaya tingnan natin kung hindi uulan. Alright guys, papakita ko sa inyo guys kasi nag-aantay lang kami, mag-sunrise na siya. So, ngayon parang 4:30 na ng afternoon. Papakita ko sa inyo guys ang itsura ngayon ng aming view. Kanina kasi ang clear kanina. So, ngayon, pakita ko sa inyo guys ha. Madilim na siya. Ayan. Sobrang maulap na. At saka nagdi-drizzle na siya guys. Ayan. Grabe. Nakikita nyo sa monitor. Parang na siya. Maambun. Maambun na maambun. So, andito yung asawa ko is mag-shoots lang siya ng pellet guns niya. Kasi meron siyang pellet guns. So, pakita ko sa inyo guys. Sayang talaga, parang punta siguro kami sa ibang area. Kasi yung area na to is parang maganda yung ulap. So, babalik kami doon. So, dito yung asawa ko. Can you show them what you got? What is that? Is that a pellet gun? A 22 caliber pellet gun. Oh, okay. Brick barrel. It's great for target practice and small game. Wow. Okay. Hit it. First time ko to makita, guys. Wow, that was the sound of that? Yep. So that's how you do it? You Single shot. single shot. It's got a little reloader thing in here that I like. Makes it easier. Great. But if you're hunting like chickens or rabbits or anything, killing rats, whatever, this is the winner. Nice. Is it dangerous? You could hurt someone real bad, possibly kill them with it. Are you serious? Yeah. Oh my gosh. I mean, most likely it's just gonna piss them off really bad. Okay. You know, you gotta like somebody with a fucking AR. You don't want to fucking fire this at them. But if I had a crackhead in front of my house that was giving me a hard time, I needed to make him leave. Put You one use of these that. in his butt. No, it'd be probably attempted with a deadly weapon in Hawaii. Oh really? I don't know if it's considered a deadly weapon or not. Okay guys, so andito na. Makikita na natin yung sunset. Ayan. Wow. So beautiful guys. Yan ang inaabangan namin. Gustong gusto niya talaga makita eh. Ayan na siya. That's the sunset. Diba? Ganda oh. Grabe. Grabe yung view ngayon. Super ganda. Yeah, it's a beautiful view. You can see it, yeah? Ganda oh. Wow. Cows love it too. Yeah, the cows is yelling. Ah! Guys, narinig yung mga baka dyan. Marami kasing cattle dito eh. Rancho kasi yan sa baba. Okay guys, so aalis na kami ngayon kasi nga katatapos lang namin mag-watch ng sunset. Nakita na ng asawa ko. Ewan ko sa kanya, amis na amis siya sa mga sunset, sa mga stars, ganyan-ganyan. So nakita na namin. Ang ganda pala pag nasa taas ka, high elevated. Ang ganda-ganda talaga ng view over here. Tingnan ko sa likod ah. Ayan oh. Kita niyo yan guys, dyan. Oh, di ba? Ganyan yan. Ganda ng view. Tsaka yung view namin sa likod, oh, parang nag-camping lang kami, ano. Nakaka-excite din pala pag ganito. Yung view. Di ba? Right? Yeah, so beautiful over here.
Ang ganda tingnan, tapos pag nare-relax yung mind mo, tapos pag nakita mo siya, kasi nakita daw niya yung green flash. Ewan ko, di ko nakita, baka ewan ko sa yung mata ko, pero nakita niya yung green flash, 'di ba? Oo, 'di ba? Exciting 'yun. So, ayun guys. Kita-kits na lang kung di ko alam kung ngayon na ba kami aalis, but I will update you guys. Okay guys, so uuwi na kami ngayon kasi di namin alam, baka masaraduhan kami doon sa may gate. So doon na lang kami magwa-watch ng stars banda sa may gate kasi nga natatakot kami kasi hindi namin alam ang area na to. So pretty much nakita naman namin yung sunset. So ayun nga guys, update na lang ko kayo kung makapunta kami doon. So we'll see you guys again for my next vlog. Thank you for watching guys. Bye!